Hello guys, so dumating na ang ating KYB V3 na Indonesia made. So gamit ito ang ating maywagang cutter. Bubuksan muna natin yung box. Let's go! Nagkakalaga pala to ng 3.2 mga boss. Iwan ko na lang yung Shopee link sa baba. Tapos yung version na to is wala siyang sticker. Okay. Hindi siya kagaya nung KYB V3 na Vietnam made. Dahil KYB V3 standard to mga boss, plug and play lang to sa ating Aerox. Yung mga gagamitin pala natin pagbaklas dito mga boss is size 12 lang na wrench. Tapos gagamit din ako mamaya ng impact wrench na size 14 yung bala. Tapos mga boss, no, nasa inyo kung ano yung unahin yung baklasin. Ako kasi yung binaklas ko una is yung sa taas, tapos yung sa baba. Ito nga pala yung difference ng stock tsaka yung KYB V3. Tapos mga boss, dito mapapansin nyo, hindi ko siya masyado mapasok sa taas. So linuwag ko muna siya gamit yung ating wrench. Ayan. Konting-konti lang naman mga boss. Tapos mga boss, para di kayo mahirapan, unahin yung bigyan ng tornilyo yung sa baba. Yan yung ginaganda ng Aerox mga boss, no? So wala ka nang ibang kakalasin sa kaha niya para mapalitan mo yung shock. Kasi nakalabas lang yung mga tornilyuhan niya. Dito sa kabila mga boss, iba yung senaryo. So kakalisan muna natin yung tatlong tornilyo ng ating exhaust pipe para mausog natin ng konti yung pipe para maalis natin yung tornilyo dun sa kabilang shock dun sa baba. So gagamit tayo ng impact dito na size 14 nga yung kanyang bala. Tapos mga boss, gagamit ulit tayo ng size 12 na wrench. Syempre para kalasin ito ang ating shock sa kabila. Dito mga boss, mapapansin nyo, nahihirapan akong alisin yung bolt dun sa baba. So gagawin ko dyan mga boss is tutuluyan ko ng alisin yung mga bolt na tatlo sa ating exhaust pipe. Dito sa kanang shock mga boss, na ipaglusin ng nut is pataas siya, no? Tapos mga boss, same process, medyo luluwagan natin ng konti yung kabitan ng shock sa taas para lumusot tong KYB V3. Tapos same process, yung unang bibigyan nyo ng bolt is yung sa baba para di kayo mahirapan. Tapos next yung sa taas. Alright mga boss, so this is the final result. Ito na yung finished product ng paglagay natin ng rear shock sa ating Aerox V2. So sana may natutunan kayo sa aking channel. Please subscribe and like this video at mag-comment na rin kung may katanungan. So sa mga nagtatanong, yung aking rear shock na stock, so binibenta ko yan. Check nyo na lang yung Shopee link sa baba. So meron ako Shopee store para mapadala ko sa inyo kung gusto nyo bilhin. So naka-box na yan, naka-bag na safe, naka-tape na, tapos naka-bubble wrap pa. Yun lang, bye!